Nandito tayo sa isang eco park sa Antipolo kung saan tayo gagawa ng ocular dahil maaari raw dito ilipat si Bini mula Taal Lake. Sa isang animal sanctuary sa Antipolo, Rizal, may mag-ina na kasulukuyang pinag-aaralan ni Doc Rina para maging therapy pets. Sina Bacon at Liempo. Knock knock, Doc Rina. Hello po. Okay, ano pangalan ng alaga nyo? Ito po si Bacon. Bacon. Oh, pero hindi naman siya magiging bacon. Hindi naman po. Si Joey ang caretaker ng mga hayop sa santuario. Sa 20 taon niyang pagtatrabaho rito, sa ulo na raw niya ang ugali ng bawat alaga. Magkaibigan ba sila ng Apa, magkaibigan na po yan. Bibi? Bibi, magkasama yan dyan. Kuya Joey, anong kwento ni Bacon? Ito po kasi si Bacon, dati po siyang pet ng, ng parent. Sa bahay siya alaga. Parent ng estudyante. Apa. Anong personality nito? Mabait ba? Ano ba? super Friendly? Friendly Ano ba? po yan. Mabait po talaga yan. Bakit sinasabi niyong friendly? Bali kapag andito po kasi ako nagpapakain, ano na siya. Susunod na siya sa akin. Minsan kahit naandyan sa labas po, ano yan, talagang ano siya, sunod lang siya ng ano. Hindi siya Hindi siya, kumbaga. bugnutin. Opo. Pet na kasi ito eh. Opo, kaya yun din yun. Oo. So, pag may lumapit na bata sa kanya, safe naman yung bata. Safe naman po. As long as before, prior to interaction, may orientation. Ano ba yung mga hindi pwede gawin, yung mga safety. Sir, ang ginagawa bale po natin ngayon ay part ng kanyang socialization. Kasi syempre kay Kuya Joey, sanay na sanay siya kasi araw-araw. Ang sinasanay po namin sa strangers. Eventually, gagawin na po natin siyang therapy animal. May guidelines po talaga para yung participants alam. Si Kuya Joey po ang magsasabi sa mga participants kung paano. Ang mga gaya ni Bacon, karaniwang ginagawang pagkain. Pero dito sa loob ng santuario, sinusubukang baguhin ng mga eksperto ang pananaw sa mga tulad niya. So, ang sinasabi niyo rin, itong si Bacon ay katibayan na ang baboy ay hindi lang yan kinakain. Kasi pag binambigat mo baboy, kinakain siya or may masamang connotation. Pero dito, itong si Bacon ay isang alaga at sinasabi niyo nga ay nagbibigay din ng ginhawa. So anong klaseng ginhawa ang naibibigay niyo? Nakakatanggal kasi po ng stress eh. Paano? Yung kumbaga yung malungkot ka, yung may dadala kang ano, nakikita mo siya, natatanggal yung lungkot mo eh. Dahil? Parang yung kumbaga pet mo na siya eh. Na ano mo siya, nahawakan mo ng ano eh. So, yun, mukhang kaibigan niya yung mga bibe, no? So, matagal na ba silang magkasama rito? Bali, kakalipat lang po kasi nito dito. Pero ano talaga siya, Kasundo niya pwede- yung mga oo, bibe. Mabait talaga ito Oh. si ano. Kasi, kaya rin kami nandito, tumitingin kami ng lugar kung saan pwedeng ilipat na si Bini. Ayun nga, ayun, dito may space at secure siya, secure ang mga hayop at may kasamang mga ibang bibi, ano? Mga water animals din yan. At Pati saka yung baboy, kailangan- mahilig din, Opo, no? lalo na ngayon ay dadating na ang summer, paghahandaan po talaga, kailangan ma-rehabilitate na yung dating pond. Ang laki niya. Sir, ito naman po si Liempo. Parang nasal. Okay, medyo malawak yung kanyang kulungan. Okay. Tapos, iba itong kulungan niya dahil may tubig, may parang water bodies, no? Dati po, sir, ito ay enclosure ng mga ducks. Madami pong ducks dati. So, parang bagay si Bini rito. Opo. Kung pwede po nating subukan kung baka katulad ng nanay niya, si Bacon, na okay lang naman na may ibang hayop. Kung okay kay Dempo, pwede pong si Bini dito kasi meron na po. Pwede ba maghalo sa isang water body ang baboy at saka itik? Opo, dahil yun naman po ay magkaibang species, may avian at saka mammal. Hindi naman po sila mag-share ng mga sakit. Sila na ba ang magiging bagong kasama ni Bini? Pero
Teka muna. Habang inihahanda ang santuaryong maaaring paglipatan ni Bini, muntik na namang mawala ang bibong itik. Nung isang araw, kala ko nawala. Kasi binili ko siya nung laruang duck. So, dinala ko doon sa likod. Wala siya. Siguro mga 30 minutes kaming naghahanap. Nakita doon sa kabila. Nakatago sa malaking bato. Siguro, isip niya hindi siya makabalik. Dahil free range o malayang nakalilibot si Bini sa malawak at bukas na lugar, kung saan-saan siya nakararating na maaaring maglagay sa kanya sa panganib. Parang gusto ko nang maglumpasay. Kaya sabi ko, parang natakot na din ako, baka mawawala na lang isang araw. Tapos inisip ko na, siguro, kung binigay ko na lang sa nung pumunta dito si doktora, di ba? Because siguro hindi siya nawala. Parang pagsisisihan ko pa yata to. Sa kabila ng ginhawang ibinibigay niya sa tao, may mga panganib na kinakaharap si Bini rito. Paano na kaya? Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.